Halina Kristiyano at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuli ka namin, inasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Yesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka
maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak na sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag, kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaniningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning na iyong taglay na liwanag, iyaong mga bansa, 10 na mga hari, lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tignan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madyan at Efa. At sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran, sa taglay mong katarungan, o Diyos siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Kayong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa iyo,
tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, iyahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong may hirap. Sa ganitong mga tao, sa lubay na habag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman, nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang talay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating man sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem,
Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga iskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabait batid dito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem. Matapos pagbilinan ng ganito, humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin, upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip, huwag na silang babalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo ng lahat. Nang dumating ang mga pantas sa Jerusalem, ano ang pagnanais nila? May hinahanap sila. Sinong hinahanap nila? Ang bagong panganak na hari ng mga Hudyo. Nais nilang makita, sino itong bagong panganak na hari na ito? Yung kanilang narinig, yung kanilang nabasa at sinaliksik. At sabi nila, nakita namin yung kanyang tala sa silangan. Malayo pang pinanggalingan namin. Parang gano'n ang gusto na sabihin eh. Ang layo pa ng pinanggalingan namin. Nakita namin ang kanyang tala, kaya narito kami. Naintindihan ko, ganito rin ang mga deboto nagtutungo dito sa simbahang ito ng Quiapo. Lalo na sa palapit at patuloy nating paghahanda sa pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Ang iba sa atin dito, malayo pa ang pinanggalingan. Hindi madali ho ang pumila sa labas, papasok dito. Mainit, paikot-ikot, uncomfortable. Ganito rin siguro yung karanasan ng mga pantas patungong Jerusalem. Mainit, paikot-ikot, uncomfortable. Pero lahat yon ay kanilang tiniis. Yung hirap, yung discomfort, tiniis nila dahil may isang silang hangarin. At ano ang hangarin nila? Makita si Jesus. At nagpatuloy pa rin sila sa paglalakbay. Kaya nung nakita nila ang bata na sa piling ni Maria, anong naramdaman nila? Matinding kagalakan. Siguro sa atin din bilang mga Kristiyano, sa kapistahang ito ng pagpapakita ng Panginoon.
matinding kagalakan din sa atin bilang mga Kristiyano at deboto na mahal na pong Jesus Nazareno ang makita si Jesus. We want to see Jesus. We desire to see Jesus. Kahit minsan ang paglalakbay natin ay puno ng pagsubok. Hindi ba ganyan din ang kwento ng buhay natin? Ang paglalakbay natin ay puno ng pagsubok. May kanya-kanya tayong mga pinagdaanan. May kanya-kanya tayong mga obstacles along our journey. Pero lahat yon ay nagawa nating lampasan. Bakit? Dahil nais nating makita si Jesus. Pero magandang balikan, no? Gusto nating makita si Jesus. At lahat ng pagtitiis, pagtatiyaga, pagpapasensya ay ginawa natin para makita si Jesus. Pero alam mo ba na hindi lang ikaw ang nagnanais na makita siya? Alam mo ba yon? Na hindi lang ikaw ang nagnanais na makita si Jesus. Si Jesus din, gusto tayong makita. Kaya, maganda ho yung sinabi ni Pope Francis. Ang sabi niya, sa tao nagnanais na magbalik loob sa Diyos, sa tao nagnanais na makita siya, sa ating paglalakbay patungo sa Kanya, magugulat na lang daw tayo at naroon na siya sa gitna ng daan, sinasalubong tayo. Hindi siya basta naghihintay lang sa atin. Pero, pinupuntahan din niya tayo at sinasalubong sa gitna ng ating paglalakbay. Oo, may kanya-kanya tayong mga pagsubok sa paglalakbay. May kanya-kanyang discomfort. Kahit siguro yung pagpunta lang natin dito, matinding, may discomfort na rin yun. Imabilad sa araw, yung mga nasa labas at nagsisimba, alam ko hindi madali. Alam ko yung init. Pero, lahat na kaya natin dahil gusto nating makita si Jesus. At si Jesus, nakikita ang inyong mga sakripisyo. Nakikita at naririnig ang inyong mga panalangin. At ang Diyos, sinasalubong tayo sa gitna ng ating paglalakbay. Hindi lang tayo ang nagnanais na makita siya. Nais din tayong makita ni Jesus. Kaya 'di ba, ang Diyos na nagkatawan tao, nakipamayan sa atin, pumasok sa ating kasaysayan. Bakit niya ginawa? Ang nagpakilala ng kanyang sarili, nagpakita sa atin. Bakit niya ginawa ang lahat ng ito? Dahil gusto niyang pumasok sa isang ugnayan na kasama tayo. God revealed Himself to enter into a relationship with you. Nagpakita ang Diyos sa atin. Hindi siya nagtago. Nagpakilala. Ipinahayag ang sarili. Ipinakilala ang sarili dahil nais din niya tayong makilala. Kaya, sa ating pagnanais na makita si Jesus, nais din niyang makilakbay sa atin. We want to see Jesus, but Jesus also wants to see you. Jesus wants to walk with you. Jesus wants to accompany you in your journey. Gusto kang samahan ni Jesus
Gusto kanyang makilala dahil mahal ka niya. Mahal tayo ng Diyos, kaya siya nagpapakilala sa atin. Dahil gusto niyang makilakbay at makipamayan sa atin. Kaya maganda sa ating mga pagdiriwang na ito, kalakip din ang ating pagdiriwang sa papalapit na kapistahan ng mahal na pong Hesus Nazareno. Huwag tayong mawalan ng lakas ng loob. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sa ating paglalakbay. Huwag tayong mapanghinaan ng loob. Kasama natin ang Diyos. Siya ang sinusundan natin. Ang mga pantas sa Ebanghelyo, ang sinundan nila ay ang tala ni Jesus. Tayo mga Kristiyano ngayon, anong susundan natin? Mga deboto na mahal na pong Hesus Nazareno, ano na ang susundan natin? Gusto niyo malaman? Sabihin ko sa inyo Kung mga pantas between ang sinundan, tayo mga Kristiyano ngayon, ang krus ni Jesus ang sinusundan natin. Di ba sabi ni Jesus, if you want to follow me, empty yourself, take up your cross, and follow me. Ang krus ni Jesus ang sinusundan natin. Yun ang palatandaan natin bilang mga deboto at bilang mga Kristiyano. Si Jesus ang nais nating makita. Si Jesus ang nais nating makadaop ang palad. Si Jesus din, nais tayong makapiling at makadaop ang palad. Amen. Magsidayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristong, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na matagpuan natin si Jesus sa bawat yugto ng ating buhay at maibahagi siya sa lahat ng dako ng daigdig. Buong pananalig nating sabihin, Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahang Katoliko, gabayan nawa niya ang kanyang mga anak at maihatid ang lahat sa liwanag ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, akayin nawa nila ang lahat ng tao sa paghahari mo, O Diyos, sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga lahi at kultura. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nakalugmok sa pagkakasala at kawalan ng pag-asa, makita nawa nila ang ilaw ng kaligtasan at mamuhay sa taglay nitong liwanag.
Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga hindi sumasampalataya kay Kristo, makita ka nawa nila, O Diyos naming mapagmahal, sa mga mabubuti nilang gawa, upang mabuhay silang taglay ang liwanag ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa usapang ekumenikal, naway hindi maging balakid ang mga pagkakamali ng bawat isa sa nakalipas tungo sa higit na paggalang sa pagkakaiba ng pananampalataya at pagsamba sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng liwanag, gabayan mo ang aming paglalakbay sa liwanag ng iyong anak upang makapiling ka namin sa iyong kaluwalhatian sa langit, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na maiaalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na sa Belen, tayo na sa Belen, at doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain at pinagsasaluhang si Kristo kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga ay iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao nami magningning ang karektahan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo.
napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisan ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Minsan ako'y nanaginip, Paskong gabi noon. Ako raw ay isang
in excelsis Deo. Ako raw ay nakakita ng talang marikit na nagsasabog ng ningning sa isang dampa sa bukid. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Doon ay may isang duyan, tagpi-tagpi paraw. Nakahigay isang sanggol na lubhang kaakit-akit. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. At sa pook ay dumalaw iyong tatlong sultan, tagapanay holot maktan may dala na aginaldo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ginto pagkat siya ay hari at mirat kamanyang, pagkat siya ay tao't Diyos si Jesus na mananakop. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Announcement. Ipinagbibigay alam po sa lahat ang schedule ng mga misa sa darating na January 8 at 9 ay ang mga sumusunod. January 8, 2024, Lunes, mag-uumpisa ang mga Fiesta Masses sa ganap na 3 ng hapon hanggang 12 ng gabi. January 9, 2024, Martes, sa ganap na 12 ng hating gabi hanggang 11 ng gabi. Ang misa sa January 9 ay sa ganap na 12 ng hating gabi sa Luneta Grandstand, at ito ay pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Makiisa po tayo sa gawaing ito. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth
na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nakakahalaga ng 20 pesos. Mabibili po pa rin po ang mga official na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nakakahalaga ng 2,500 pesos, ang medium size ay 1,000 pesos, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po sa pondo ay gagamitin sa pagpapaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon pong dakilang kapistahan nagpapakita ng Panginoon, ay tradisyonal po nating ginagawa ang pagbibindisyon sa mga kalendaryo. Ang Diyos na nagkatawan tao ay pumasok sa ating kasaysayan, panahon at oras, at inaalay din natin sa Kanya ang bawat buwan, araw at oras natin. Kaya ho, bilang mga Kristiyano, ang tawag natin lagi kada taon ay taon ng Panginoon. Every year, because of the incarnation of Jesus, ang Diyos na nagkatawan tao, ang bawat taon ay year of the Lord. Hindi ho year ng kung ano-ano mang hayop. Ano? Maliban na lang ko kung inchik ho kayo. Pero bilang mga Kristiyano, ang ipinapahayag natin, every year is the year of the Lord. And we always ask the Lord to bless our years and days. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen, dasalan at kalendaryo. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoong magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.